Dumating na sa Pilipinas ang nasa 300 Afghan para dito hintayin ang pagproseso ng kanilang US visa. Ayon po sa Department of Foreign Affairs, mananatili ng hindi hihigit sa 59 na araw sa Pilipinas. Tangina nyo, manluloko. Mga ulol, hindi daw lalagpas ng 59 days. Tangina nyo. Sino pa naniniwala sa inyo? Lahat ng pinangako nyo, palpak. Nangako kayo, unity, palpak. 20 pesos na bigas, palpak. Utang ina niyan, lahat palpak. Pucha, tapos 59 days na nandito mga yan, hindi lalagpas. Ulul. Puta, pagpunta nyo ng Mega Mall, kita nyo yung mga namamalimos, nakaturban na. Sabi ni John, mga tigang pa naman yan. Putang ina, puta dito na sila mamamatay sa Pilipinas. Pag dito sila ng rape, putang ina, dito na sila mamamatay. Puta, matatapang mga babae rito eh. Sabi ni Garski, yung driver nga ng alitagtag na wala eh. Oo, puta, isang piraso lang yun. Ito pa kaya 300? May makasingit lang dito na 10 terorista nakatakas dito sa Pilipinas eh. Tapos nagbuo ng bomba yan. Ay putang ina. Martial law, pusta tayo. Ang mga Afghan sa isang pasilidad. Doon sila maghihintay hanggang ma-issuehan sila ng US Special Immigrant Visa. Bahagi ito ng isang kasunduan ng Pilipinas at Amerika. Putang ina, nakipagkasundo tayo. Nakipagkasundo tayo ni hindi nyo man dinaan sa amin. Hindi nyo man dinaan yata sa Kongreso tsaka sa Senado. Sa Kongreso lulusot yan. Alam nyo, mga aso yun nandun eh. Hindi naman lahat ha. Oh, pero may mga aso dun eh. Tang inang buhay talaga to. Asan na yung Makabayan Black? Tang ina nyo, hindi kayo ubra dito. Makabayan Black, mga terorista talaga to. Kayo nagte-terroristahan lang kayo eh. Pero ito mga terorista talaga yung iba rito. Ang mga nasabing Afghan ay mga dating nagtrabaho para sa US government at mga eligible na para magkaroon ng naturang visa noon pang 2021. Utangin na nyo, ba't noon pa palang 2021, dinala nyo pa rito yan? Eh di sana inuwi nyo na yan doon sa inyo o kaya dinala nyo sa India. Tama yung sinasabi nila dito eh, ni Empoy the Explorer eh. Hindi naman kumakain ng kanin yan. Ang kinakain yan yung mga nan, yung mga tinapay. Kaya nasa India marami nun eh. Yung mga tinatinapay sinasawsaw sa kung ano-anong sarsa. Tangin na dapat doon nyo ito dinala, hindi dito sa Pilipinas. Ay, nako, Diyos ko po, putang ina ang nangyari sa bayan natin Pilipinas, bulok na talaga. Hindi na tayo mapakain, nagdamay pa. Galit na galit sa Pogo, sabi nga ni Garci, galit na galit kayo sa Pogo tsaka sa mga Chinese. Putang ina yung pinapasok ni Bongbong dito, mga terorista. Di ba? Di ba galit na galit kayo sa China? Putang ina, ito nakakatawa. Galit na galit sila sa South China Sea. Pinapasok daw tayo ng China. Gago, ang pumasok sa atin, Afghanistan, 300 yan. Madadagdagan pa yan. Putang ina, hindi naman pala unity ang binubuo nila, United Nation eh. United Nations pala, putang ina niya, magbubuo yata sila ng lahat yata ng nationality, dadalhin din sa Pilipinas yan. Bulbul talaga eh, no? Tiniyak naman ng isang US State Department official na hindi nito maapektuhan ang visa operations ng US Embassy dito sa bansa. Takin mo ito nakakatawa, putang ina, itong pinakamasakit sa lahat eh, mga bossing. Ito ang pinakamasakit sa lahat. Kapag tayo nag-process ng visa, madalas declined. Oo, madalas declined. Denied. Tapos putang ina, sampal sa mukha natin, no? Ito mga to pinasok dito, pinakain na natin, pinatulog na natin dito sa atin. Puta sila, mga citizen ng Amerika. Samantalang tayo, yung ibang mga Pilipina, kailangan pa mag-asawa ng matandang Amerikanong
Mabuhok ang bayag. Nakuyukot-kulubot na. Parang binabad sa sukang Iloko. Para lang magkaroon ng visa. Kung pagkahirap-hirap nangaabutin, makakuha lang ng visa. Pucha, si Erwin Tulfo nga nandaya pa eh. Nagpalit pa ng pangalan, makakuha lang ng visa. O, tayo mga Pilipino, being their little brown brothers, hirap na hirap tayong kumuha ng visa. Tapos puta, itong mga visit na to, pumunta dito, palalamunin natin, pucha, makakapunta pa sa Amerika, US citizen. Kagaguhan eh. O, sige, paano pa? Nauna nang nagpahayag ng pagkabahala sa seguridad ang ilang mambabatas kaugnay sa kasunduan. Pero pagtitiyak ng mga opisyal ng Pilipinas, hindi banta sa seguridad at Kinang inan yan, paano hindi naging banta sa Pilipinas yan? Eh sa bansa nga nila, naging bantayang mga yan eh. Bobo. Hindi, sigurado daw, sure ball, hindi daw ito banta sa seguridad ng Pilipinas. 300 na galing sa gera, may mga warsyak, 300, hindi banta. Putangin na yung mga barko ng China doon, palutang-lutang na South China Sea, maka-arte kayo na, iniinan na tayo, ang soberanya natin. Kinukuha na ng mga incheck. Ang Pogo, ang ganito, si Alice Guo, double agent. Si Alice Guo, double agent, walang pagkakakilanlan. Tapos puta, may tumatakbong senador. Oh, nandugas ng pangalan, nandugas ng citizenship. Noong neto lang 2022, 2021 lang nag-denounce ng kanyang US citizenship. Tapos puta si Alice Guo ang double agent, yung si Tulfo hindi. Anak ng tinapay. Hindi, may mga warsyak tong mga to. Mantakin mo for how many years? For like more than 10 years. War-stricken itong lugar na to. Nakatira tong mga tao na to sa kuweba. Tangina niyan. Hindi mo dinala sa Vietnam to. Maraming mga kuweba dun. Napakatanga talaga, no? So, hindi daw threat to national security yung mga galing sa gera na nandito, 300 sila. Versus doon sa mga doon sa mga pogo. Sa mga pogo na mga nagtatrabaho dito na ang binibiktima mga Chinese din naman. Sabihin na naman, pogo na naman tayo. Sabihin, kaya nga sabi ni Barbers, di ba? Bakit hindi kayo mag-content? Mahal nyo pala Pilipinas eh. Ba't di kayo mag-content sa South China Sea? Gago, wala nang problema sa South China Sea. Kayo lang naman gumagawa ng problema ron. Ang problema ito, tayo na nandun kayo sa South China Sea nakatingin, 300 na Afghanistan. Nandito na sa Pilipinas. Tayo na buti ko sa mga bahay nyo patitirahin mga yan. kaligtasan ang mga dumating na Afghan. Ang galing, palakpakan. Oh, so sino pang maniniwala sa mga ulupong na yan? 'Di ba? Paano ka maniniwala sa mga ulupong na yan? Na wala daw threat sa security natin yan. Oh, pagtanggal daw sa pwesto sa NSC. Oh, delegates daw. Oh, tingnan natin. Ito, delegates to ah. Pero yung Afghan, hindi delegates yun ah. Hindi delegates yun. Pasok. Pinalaga ng mga kritiko ng Marcos Jr. administration ang ginawa nitong pagtanggal bilang miyembro ng National Security Council kay Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi pa ng isang dating kadre na si Jeffrey K. Eric Celis,
ang naging hakbang ni BBM ay kahalintulad ng ginawa ni Marcos Sr. bago ito nagdeklara ng martial law. Narito ang balita ni Almar Fersuelo. July 1950, sa administrasyon ni dating Pangulong Elpidio Quirino, nabuo ang National Security Council o Executive Order No. 330. Ang NSC ay isang sangay ng gobyerno na naglalayong mabigyan ng abiso at rekomendasyon ang Pangulo ng Pilipinas kaugnay sa kasalukuyang estado ng seguridad at depensa ng bansa. Binubuo ito ng Presidente ng Bansa, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House of Representatives at iba pa na may kinalaman sa depensa at seguridad. Kaugnay nito, naging tradisyon na rin sa NSC na mananatiling miyembro ng nasabing ahensya ang mga dating Pangulo ng Bansa dahil sa kanilang kakayahan at karanasan na labanan ang banta sa seguridad ng Pilipinas. Sa paglipas ng mga nagdaang administrasyon ay makailang beses na rin na iba ang komposisyon ng NSC. Ngunit sa panahon ngayon ni Bongbong Marcos Jr. na yata ang may kakaibang pagbabagong ginawa sa National Security Council. Dahil nito lang nakaraan ay naglabas ng Executive Order No. 81 ang palasyo na nag-uutos na tanggalin bilang miyembro ng NSC ang Vice Presidente at mga dating Pangulo ng Bansa, bagay na pinalagan ng ilang personalidad. Diba? Engot, diba? Sa tinanggal-tagal ng panahon, ngayon lang nangyari sa pinakatangang presidente. Pag tanga presidente, lahat ng mangyayari sa Pilipinas, puro katangahan. Kaya ayan, magbilang kayo, napakarami niyan. At kritiko ng kasalukuyang administrasyon para sa dating Chief Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration at batikang abogado na si Atty. Salvador Panelo, normal lang na magkaroon ng pagbabago sa NSC, ngunit ang tanggalin bilang miyembro nito ang pangalawang Pangulo at ang mga dating Pangulo ng bansa ay malinaw na politika lang. But never sa reorganization na tinanggal ng Vice Presidente. For 74 years, nandun ang Vice President sa National Security Council. And for 37 years, nandun ang living presidents. Tapos suddenly, tatanggalin nyo. O tapos sasabihin nyo, hindi. Tanga nga. Engot nga eh. Tangin na, paano? Yung mga namumuno, eto, isa tulog. Yung isa naman, putang ina, nagka-wrinkle sa mukha ng... mukha ng naluging biik. Itong mga mukha, tinan mo. Yung isa, tulog. Napuyat yata to, kaka-plancha ng buhok ng asawa niya. Ito namang isa, putang ina, sobrang pangarap maging presidente. Ayan laylay na yung pisngi. Kamukha na ni Drilon eh. Tapos yung nasa likod, ayun si Barbie. Si Barbie Portesa, hindi si Barbie Portesa, tsaka si Barbie Almalbis. Si ano yan, si Sandro parang tumatagos yung tingin eh. Ito kasi mga namumuno sa bayan natin, kaya wala, puros kabulastugan na nangyayari. Reorganization? Hindi, ano ba tao mo nun? Utang ina yung mukha nito, palumpalo. Akala mo nakasinghot ng lion tiger katol na mga 3 kilo. Tamang speech na naman si Mokong eh. Politika. Paliwanag nito, dapat hindi ito ginawa sa NSC dahil kung seguridad na ang pag-uusapan, dapat anya ay nagkakaisa ang bawat Pilipino. Tuwing may sakto. Pagdating sa national security, dapat nagkakaisa. Ay, inan to, nag-iisa siya. Nag-iisa siya, ganyan ang takbo ng utak. Parang ewan ko rito. Pinaglihi yata to si Bongbong Marcos sa higad eh. Walang utak. banta sa ating bayan. Alam po ninyo, kailangan ng presidente ng bansa ang talino, ang kahusayan, ang karanasan ng mga taong makakatulong sa seguridad. Sabi ng iba, tama eh. You get lahat. Tangina, kaya tayo pinapatawag sa Congress eh. Andiyan dyan si Boss Dada oh. Tangina yan. Kaya tayo pinapatawag sa Congress dahil dito sa ano na to eh, video na to eh. Walang hiya naman talaga. But anyways, kailangan mo talaga lahat ng mga magagaling na tao
You surround yourself with experienced people para pagka meron kang hindi alam, you can ask for their advice. Ask for their 2 cents para malaman mo kung tama ba desisyon mo o ganito. Ang inaman takin mo, wala ka nang alam, nag-isa ka pa. Bopuls ka na nga, hindi ka pa, tinanggal mo pa yung may mga experience na, wala ka nang experience, buwisit ka. Kundi ka ba naman pinaglihi sa kulangot na may dugo? Oy, Banateros, Banis Lori, salamat kaayo ha. Diyos ko po. Sige, diretso. Hindi kasi kalaban eh. Kahit na kalaban sa politika, the national security must go beyond political borders. Hindi po pwede yan kasi seguridad ng bansa pinag-uusapan. Kahit magkalaban tayo sa politika, hindi tayo nagkakaintindihan doon. Kasi si Leni Robredo hindi tinanggal dyan ni President Rodrigo Duterte ever, kahit na obstructionist si Alam niyo ibig sabihin na obstructionist, mga partner? Mga boss mo partner. Ako sa Banateros SM, mga bossing. Ang ibig sabihin ng obstructionist, yung putang na parang wala nang ginawa talagang matino yung tao sa paningin mo. Si PRRD, puta, kahit ipagluto niya si Leni Robredo, hindi pa rin magiging masaya si Leni Robredo sa kanya. Na kahit ang ganda-ganda naman nung ginawa ni PRRD, pangit pa din sa kanya. Magkaroon nga tayo ng sarili nating Burj Khalifa, Eiffel Tower, kahit na Golden Gate Bridge dito sa Pilipinas, hindi pa rin matutuwa yun si Leni Robredo. Ganon ka-obstructionist yun, parang mga leftist yun, yung mga makakaliwa. Walang kasiyahan ng mga yan, kontrabidang mga buwaka ng shit na yan. Pero kahit gano'n ka kontrabidang hayop na yun, yung walang silbing tao na yun na si Leni, hindi niya tinanggal yan dyan sa National Security Council. Kahit nga binigyan niya pa nga yan ng posisyon sa anti-drug campaign niya, di ba? Anong ginawa ni Leni Robredo nung nakapasok? Putang ina, kumuha ng mga numero, nagpa-interview, nagsabi ng ganito ng numero ng mga namatay sa national TV. Pero gayon pa man, si PRD nagtrabaho, hindi na politika. Ginipit ba niya si Leni Robredo? Ginipit ba niya yung mga dilawan? Meron bang dinimanda yan kahit na isa? Nung hindi na siya presidente, meron ba siyang binalikan? Na pwede niya nang idemanda sa sobrang pangit ng mga sinasabi sa kanya? Wala. Kasi nga si PRD, all work, no politics. Putang ina itong bongbong administration, puro politika eh. Mga wala namang alam kung ano-anong pinaggagawa sa mundo. Pagdating doon, Pilipino tayo pareho. Kailangan magkaisa tayo rito. Kalimutan natin yung buwisit natin sa isa't isa. Hindi yung tatanggalin mo. Iba naman ang tingin dito ng isang geopolitical analyst na si Professor Herman Camentong Laurel sa eksklusibong panayam ng SMNI News. Sinabi nito na ang naging hakbang ni Marcos Jr. na tanggalin sa NSC ang mga Duterte ay malinaw na kumpas ng Amerika. Anya, nais ng mga Amerikano na matanggal sa kapangyarihan ang mga lider ng Pilipinas na nais ng independent foreign policy. Maging ang mga kalyado umano ng Marcos administration na kilalang panig sa kaliwang grupo ay natutuwa sa pagtanggal sa mga Totoo to mga bossing, na ang natutuwa rito, itong mga anak ni Satanas na to. Itong mga anak ni Satanas, ito si Brosa, si Castro, yan ang mga tuwan-tuwa dito sa pagkakatanggal. Kaya nga ang teorya ko dyan, I may be wrong. Kasi meron nga akong napanood na isang video na itong Makabayan Black, kine-question yung confidential funds ni Presidente Bongbong, yung budget ni Bongbong Marcos. Galit na galit sila garin kasi pinalulusot nila. Tsaka sino ba yun? Yung taga yung taga Malabon na congressman na puti-puti yung buhok. Kine-question ng Makabayan yung confidential funds ni PBBM, ayaw nila. So, tinutuklaw-tuklaw na sila nitong mga Makabayan Black. Siguro kulang yung ayuda.
O, tumutuklaw-tuklaw yung Makabayan Black. Kaya palagay ko, ginawa ito kasi kumbaga, ang Marcos administration, hindi na nila deserve na mawalan pa sila eh. Hindi nila afford na mawalan pa sila ng kaalyado. Kasi unti-unti nang nalalagas yung mga kaalyado nila, pati yung mga retired and active military personnel, nagpakita na ng pagkadismaya. Ang dami ng mga dating kampi sa kanya. Ang dami ng dating mga kampi sa kanya na ngayon, bumabali-baliktad na. Ang dami na. Ang dami ng, nagkakasampalan na nga daw, nagkakasuguran na nga raw dyan eh. Ganun na kahirap ang sitwasyon ngayon. Kaya sabi nila, hindi na natin afford na magkaroon pa tayo ng kaaway. Kaya pasayahin mo na lang yung Makabayan Black, tanggalin mo sa NSC yung mag-ama. Pag tinanggal mo sa mag-ama, it's another win for the Makabayan Black kasi nga ginamit ng mag-amang Duterte yaang National Security Council / mga intelligence communities. Ginamit ng mga Duterte yan para ubusin ang mga lahi nito nila Brosas. Ito si Brosas, masamanda mo to kaya hanggang ngayon buhay pa eh. Pero matindi ang matindi ang kampanya talaga niyan, mga bossing. So tuwan-tuwa itong mga to na tinanggal sila Duterte. Magpapakabait. Sige, hindi na muna kami titira sa inyo. Total, binanatan nyo na naman yung mga Duterte para sa amin eh. So hawak sila sa liig nitong mga Makabayan Black. Mantakin mo, ilan lang yung nagre-reklamo. Minsan nga, madalas 3 lang yan. Tapos takot na takot ang gobyerno sa mga yan. Putya, napakadali namang kalusin ng mga yan. Huwag mo lang pansinin para maging irrelevant eh. Duterte sa NSC. Ang Amerikano, of course, matutuwa ang Amerikano, ma-isolate yung nagtataguyod ng independent foreign policy. Sila Sara, sila Digong, at yung mga kahanay nila. But yung kampon nila Bongbong Marcos, nila Martin Romualdez sa Kongreso. Kampon ni Bongbong at Martin. Ibig sabihin, kampon ni Judas Barabas. Ni Judas at ni Barabas. Sige, diretso. Matutuwa rin kasi kasama nila sila Brosas, sila Franz Castro. Putang ina Ano yung mga itsura niya? May mga sungay ang mga ayop Ano yung boboto yan? Si Castro at si Brosas tumatakbo senador yan. Sila Paduano, di ba, sa Kongreso. Ito anya ang nais ng Amerika na mangyari sa Pilipinas, ang magkagulo at manatiling mahirap ang ating bansa, bagay na pinahintulutan umano ni BBM. Malinaw na malinaw, yun naman ang laging strategy po ng Amerikano at yung kanilang mga proxies. Bago umakap na naman si Bongbong Marcos sa mga Amerikano, before that, nagkakaisang bayan, nakafocus tayo sa economic development at recovery from the COVID-19 crisis. So we're losing our economic advantages and going into this chaotic, itong magulong mga politika na divisive na ginagawa ng Bongbong administration ngayon. Ngunit para sa dating kadre na si Jeffrey K. Eric Celis, kailangang ipaliwanag ni Bongbong Marcos Jr. kung bakit niya tinanggal sa NSC ang mga Duterte at ang mga dating Pangulo ng bansa. Wala na, pinaliwanag na. Hindi na kailangan ipaliwanag. Ganun yan eh. Ayun na, pinapa-impeach nga nila eh.